Tara na mga alagad ni Krishna, let's us support our sangre mahusay sa pakikipaglaban sa mga alagad ni Hagorn. Sino ba yung si Hagorn? Mga alagad ni Hagorn. Magandang gabi sa mga kapwa ko dyan, alagad ni Krishna, no? So sa video ito guys, i-react ko ang kanyang latest vlog pero on the spot po na pag-react. Yung mga ibang pagre-reaction ko kasi is pinanood ko or tinapos ko muna yung video bago ako nag-react, pero dito is maiba naman tayo. On the spot, kumbaga mag-react ako habang pinapanood yung video niya. So ayun, magsimula na tayo mga kaalagad ni Krishna, let's go! Grabe oh, hindi mababayaran yung napakagandang view ng lupa nila ni Krishna oh. So sobrang layo ng maabutan ng yung mata ba. No, so napakagandang pwesto sana tayuan ng bahay, pero problema lang para sa akin guys kung napakalayo sa highway. Yun yung problema eh. Pero nasa kanila na yun, pero sa akin lang grabe napakalayo sa highway. Pero pag malapit yan sa highway, walang problema yan sa akin. Tapos ganyan yung view, sos perfecto na talaga yung buhay mo ba. Napaka magkape-kape ka dyan, tapos yun yung tanawin. Aray ko, napaka-relax. Kaya pala dyan, sabi ni Krishna dun sa isa sa mga vlog niya na kapag may problema siya noon, pumunta lang siya sa isa sa mga bundok or bukid nila. Dun siya mag-relax. So tama nga naman kasi nakaka-relax naman talaga yung view, napakaganda. So parang nasa ibang bansa. Yung mga tuyo na mga damo na inano nila ni Krishna, akala ko susunugin. Hindi pala, no? Sabi ng kapatid ni Krishna na sunugin na lang. So, may sumagot, papabayo nila or ito yung lalaking naka-blue na sayang daw. So, ang purpose pala dyan, hindi pala sunugin nila yan. Maging pataba yan kasi. Ano lang, itabi lang nila. Tapos, pag malanta na yan, tama nga naman, sayang. Kasi maging pataba yan, organic, diba? Hindi nila susunugin, ganun pala. Dito kasi sa amin, pag may mga ganyan, susunugin agad eh. So, iba-iba talaga yung paraan ng mga farmers, no? Ano lang guys hindi ito pagre-react na habang pinanood ko talaga habang pinanood ko yung video, pero yung in-upload ko lang, itong in-upload ko is yung mga time lang na nag-react ako. Kasi pangit naman kung panoorin ko talaga yung video tapos i-post ko lang tapos mag-react ako, is parang ninanakaw na din natin yung video. So, itong part na in-upload ko is yun lang yung mga part na may yung mga napareact lang ako, no? So yun lang. Pag mga ganito talagang vlog ni Krishna, yung mga nasa bundok siya tapos mag-aano sila ng madaming damo, ang naisip ko talaga guys yung banakon na ahas ba, yung cobra. Kasi Mindanao kasi itong sa kanila, syempre alam naman natin may banakon din sa Mindanao. So delikado, no? Yun talaga yung naisip ko kapag pinanood si Krishna sa mga ganyan na moment. Magka-anxiety ako ba habang pinanood yung vlog niya yung na ganito. Dito kasi sa amin, wala namang banakon dito sa Cebu, walang banakon. Pero may ilan na nakita, pero sabi-sabi ng ilan na dala daw ng iba, sadya daw dinala dito ng sa ganun ng para maparami. Yung mga ganun kasi noon pa man is wala daw talagang banakon dito, pero nagtaka yung ilan ngayon kung bakit may mga banakon dito sa Cebu na nahuhuli. Pero iwan ko ano ba yung totoong explanation dyan o totoong nangyari. Pero totoo na talaga na guys na may ilan na talagang banako na patay or nahuli dito sa part ng Cebu. So ayan po yun, share ko lang, no. Kinakabahan kasi ako habang nagaganito si Krishna kasi yung advance ka mag-isip ba habang pinanood yung vlog na halimbawa yung pagtuklap niya sa damo. Kumbaga halimbawa may nandyan sa ilalim, di ba? Iwan ko guys kung taga Mindanao siguro ako, kung sa lugar ako na may mga banakon talaga, parang matatakot ako, no? Ay sana all, nainggit ako dito, sobrang linaw ng cellphone ng kuha ni ng video ni Krishna, kahit zoom na niya yung view. Grabe guys, napakalinaw. iPhone kasi, no? Naka-iPhone ba si Krishna guys? Siguro naka-iPhone, no? Hindi kasi medyo ako updated. Siguro may mga video akong hindi napanood kung ano yung cellphone niya ngayon. Pero binilhan kasi niya ng iPhone si Inday Ugdot eh. Si Krishna pa kaya, 'di ba? So siguro iPhone tong gamit niya at napakaganda guys, oh. Kahit ilan na yung zoom niya, pero napakalayo na, pero malinaw pa rin. Grabe, pangarap ko talaga tong iPhone guys.
Sana soon makabili tayo ng ganyan. Pang vlog ba? Napakagandang iPhone, no? Kahit napakalayo na pero sobrang linaw, makikita mo pa yung mata. Yan. Grabe yung zoom ni Chris na, no? Yung bahay mismo. Dito na hindi niya zoom is hindi makikita yung bahay dito sa part na to. Pero pag zoom niya, flex lang. Chris na, flex lang ng iPhone. Sana all naka-iPhone. Grabe, no? Mapahanga talaga ako dito, guys. Yung mga kapag may mga yung bagay na isa sa mga pangarap mo ba, tapos makakita ka kung gaano sila kaganda, yung mga ganun, di ba? Ito po kasing iPhone din, guys, sa mga nagre-reels dito. Alam ko may mga nagre-reels din dito, mga nanay. Isa din po kasi yan sa requirements ni Meta na yung may mga pinakamalinaw or may magandang quality na reels. Yun po yung talagang pinapadarami ng views ni algorithm. Yun yung isa sa mga requirements nila. So pansin nyo, kadalasan talaga sa mga nagbo-vlog doon sa Facebook is kapag nakaipon na sila, pag nakasahod na sila or pwede na silang bumili ng iPhone, is bibili talaga sila kasi yun talaga yung magandang pang vlog. At talagang kapag iPhone yung gamit mo, yung algorithm talaga yung vlog mo is pinapakalat niya talaga, no? Pansin nyo sa mga famous na mga creator, vlogger sa Facebook, is mga iPhone talaga yung kuha ng camera, yung gamit nila, no? Mais pala dito yung itatanim nila. So ayun, pag mais kailangan talaga bisitahin. Hindi pwedeng matagal yung hindi napuntahan. Kailangan i-check talaga kasi may mga manok na wild chicken. Halimbawa na lang, hindi lang wild chicken. Baka may unggoy din dito, di ba? Kapag hindi mo laging bisitahin or bantayan mo yung pananim na mais, problema kasi dito malayo sa bahay nila. Pero may kubo naman. Pero ayun nga, doon sa isa sa mga vlog ni Chris na nila, Inday Ugdot, wala pang bubong yung nila, yung kubo nila, no? Wala pang yero. Pero sana matapos na nila yun ni Chris na, nang sa ganun may maayos na masisilungan sila papa at mama niya din, na kapag may nakatanim na sila ng mais ba, kung pwede hindi na sila, uuwi na lang sila kapag Sabado at Linggo, yung mga ganun. Kasi yung mais medyo talaga yun kailangan mo talaga ng i-check yan, no? Kasi kung hindi mo yan i-check, sayang lang yung pagtatanim mo kasi may madaming peste na pwedeng kainin yung mga pananim nyo or sirain, no? Aming pananim mo, may alugbati, may gabi, may tubo, may durian, may kakao. Grabe. Swerte ni Chris na, no? Kasi mahilig sa pagtanim yung mga magulang niya ba. Libre na pagkain, di ba? Solve na. May ampalaya pa. May gulay, may prutas, kompleto ricados. Grabe, may sili din. Nakakaingit ang mga ganitong lifestyle, guys ba. Ang daming pananim. Kompleto. Ito yung isa sa mga pangarap ng mga nanay natin dyan. Kaya yung iba, yung mga nagtatrabaho sa city, yung iba na sa ibang bansa, yun talaga yung pinangarap nila na dumating yung panahon na mag-settle down na sila sa probinsya, mag-garden, magtanim ng mga gulay, yung mga ganitong mga view, di ba? Napakaganda, guys, hindi mababayaran yung mga ganitong lifestyle. Yung siling espada is anuhin pala ni Chris na, ihawin niya tapos isasaw sa suka, masarap daw. Hindi ko pa na-try yung ganyan. Sa akin lang, na-try ko yung siling espada, pang kakain ako niyan, lalo na masarap din yan pag nilagay mo sa paksiw. So sinabi niya dito, masarap daw yan ihawin tapos isawsaw sa suka yung siling espada. So i-try ko yan, kung masarap ba talaga. Anong klaseng talong yan? Talong daw to, guys. Bakit bilog? Lah. Talong daw yan. Parang kalabasa siya. Anong variety ba niyan, guys?
Bakit parang kalabasa yung bunga ng talong tanim ng mama niya? Meron ba din kayo niyan? Feel ko sila Chris na lang yung meron ganyan ah. Ngayon lang ako nakakita. Saan kayo pwedeng humingi nito ng ano guys? Siguro may buto nito sa Shopee, no? Plano kong bumili eh. Na-interest tuloy ako dito. Klaseng talong to, bilog-bilog lang siya. Saan tayo, baka may idea kayo guys kung pwede, saan tayo maka-avail nitong ano, pwedeng itanim nito ba yung buto? Baka nasa Shopee, no? Nagbibiroan din pala itong magulang ni Chris na, no? Para mga bata. Natapos ko nang panoorin itong video niya. At pasensya dahil ganito lang yung kasimple yung video ko. Kasi ayun lang talaga. Balilibangan ko lang din ito guys. Talagang. Pero pasalamat pa rin sa mga nanonood pa rin dito sa video kahit simple lang. No? So ayan. Mga kaalaga di Chris na, maraming salamat sa panonood for this video kahit papano. At subscribe my YouTube channel kung pwede at i-like itong video po. At maraming salamat. God bless sa inyong lahat.